Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. You're with sino-sino. Sino-sino. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang live stream ng Issue 101. araw ngayon na Biyernes na mga guys. Adjust ng Abril taong 2026, April 10, 2026 Friday. Sabi ko kanina alas 12:30 na ng umaga. Hating gabi pa pala mga kaisyo. Alas 12:31 na ng hating gabi. Kumusta sa mga Pilipino dyan na nagpupuyat, mga kababayan natin sa ibang bansa, mga OFWs? Kumusta po kayong lahat dyan? Welcome dito sa isa ng mga live stream na kung saan sa live stream nito mga kaisyo, ito po ang ating paksa sa pag-dinig kasi ng House of Committee on Ways and Means. Noong isang araw mga kaisyo, I think that was April 8, naglabas ng kanyang saloobin si Congressman Leandro Leviste tungkol ito sa panukala na babaan ang value-added tax. Ang panukala ni Congressman Leviste mga kaisyo na babaan ang VAT at dapat ipaalam sa taong-bayan kung sino-sino sa mga kongresista ang ayaw ibaba ang value-added tax. Pag-usapan natin ang tungkol sa value-added tax mga kaisyo at saan ito, sino ang nakabenepisyo ng value-added tax mga kaisyo or itong revenue galing sa value-added tax. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na to. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all. Para kayo papawalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad dito. At huwag po din yung kalimutan mga kaisyo na i-follow nyo po ang like ang dalawa po nating Facebook, dalawa po nating social media accounts, ang Facebook at ang ating X na at Sinyo Simon 101 ang mga pangalan mga kaisyo. And finally, huwag po kalimutan na sumali sa ating mga kaisyo sa Issue 101 group page. Inanyahan ko po kayo mga kaisyo na sumali sa ating mga kaisyo sa Issue 101 group page. Everybody is welcome dito sa ating mga kaisyo sa Issue 101 group page. Pwede po kayong mag-post, magbahagi kung ano man ang gusto ninyo na pag-usapan ng ating mga kasamahan sa Issue 101. Kaya huwag na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Umpisa na natin ang ating talakayan dito sa ating live stream ng Issue 101. sama pong yung likod na si Sino-sino. Sino-sino. Okay mga kaisyo, so pag-usapan muna natin kung ano ba itong value-added tax. Ito ay galing sa Certified Public Accountants website mga kaisyo. Kung saan dito, pwede po natin in the simplest form na malaman po natin kung ano itong value-added tax. Kasi importante po kasi ito because this topic o itong buwis na to maliban sa excise tax mga kaisyo, ang pinag-usapan din na dapat babaan o kaya isuspindi. Pero marami o may iilan, lalo na sa pamahalaan mga kaisyo, ang ayaw na itong si Ping Lacson, no? Nagpahayag na ayaw niya na tanggalin o kaya ibababa ang value-added tax. Pero bakit ba? Ano ba ang benepisyo ng taong-bayan dito value-added tax na to mga kaisyo? Sabi dito sa Certified Public Accountants website, palakihin lang natin mga kaisyo para lalo yung mababasa. It is a consumption tax placed on sellers engaged in trade or businesses in the Philippines. So ito pong value-added tax
ito po ang nakapatong na buwis sa mga pinagbibili po natin. So automatic po ito na idinagdag sa presyo ng anuman, kahit anumang bilihin mga kaisyo. So VAT applies to the seller's products and services during the manufacturing or retail process. So ito daw ang VAT mga kaisyo ay dagdag na kaagad. So in other words, kung mayroon kang produkto na ang benta mo is 100, so yung 100 hindi yun buo na kita mo sa produktong yan. So kukunan yan ng 12%, so in that case that would be 12 pesos. Again, kung ang value ng inyong binenta ay nagkakahalaga ng 100 pesos, 12% po niyan mga kaisyo is the value added tax o yung VAT. So yung 12 pesos na yan ay automatic na papunta doon sa gobyerno as value added tax. Kasi ang issue kasi ngayon is tatanggalin o ibababa ang value added tax sa mga produktong petrolyo. Pero by the way mga kaisyo, no, hindi pa to pinal pero mayroon po kasing ulat na bababa yung hindi naman gaanong kalaking pagbaba mga kaisyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Antayin natin yan mga kaisyo kasi inintay pa daw yung dalawang nanatiling trading days. So VAT applies to the seller. Okay, according to the Bureau of Internal Revenue, VAT may be shifted or passed on to the buyer, transferee or lease of goods, properties or services. Kasi hindi lang po ito sa mga produkto itong VAT na to mga kaisyo, kundi kasama na po ang mga services. So, the government applies VAT to products and services at a rate of 0% to 12% nitong VAT na to, depending on the business's transaction. BIR also levies imported goods from abroad with VAT. So, current VAT rates, ayan, sales of goods and properties, 12%. For the gross selling, okay, 12% para sa use or lease of properties. Ang export sales and other zero-rated sales. So, sales of goods and services are subject to 0% VAT for PISA registered entities enjoying fiscal incentives. So, yung mga export processing zones, hindi papatungan ng kanilang ibebentang produkto, i-export ng VAT na to mga kaisyo. So, dito tayo sa diskusyon na kung saan naglabas ng kanyang saloobin o panukala itong si Congressman Leviste na dapat babaan o kaya tatanggalin o isuspindi muna ang value added tax lalo na para sa mga produktong petrolyo. So ito yung video mga kaisyo. Ito po ang ating panoorin. Nakiusap lang sa atin, part of our independent. He promised to be very, very brief. We now recognize the Honorable Congressman Leandro Leviste. Go ahead, Leand. Thank you, Mr. Chair. And I do have to take to lunch some of my constituents who came to the House this morning. And you might have noticed them when you walked in. They are farmers, fisherfolk, and tricycle drivers from Batangas. And ito, they are kaisyo, eagerly awaiting news if the House will... Ito mga kaisyo, pansinin nyo kung sino-sino yung mga taong ayaw na ibaba o isuspenso malang kasama sa excise tax. Kasi ang excise tax kasi mga kaisyo ay yung mga produkto pang papasok, no? So yung rason ng pamahalaan na hindi pa pwede na gagamitin ng Pangulong Marcos Jr. ang kanyang kapangyarihan na tanggalin o ibababa ang excise tax ay hindi pa pwede kasi wala pa daw pumasok na mga produktong petrolyo galing sa ibang bansa. Dahilan yan ng Malacanang. Approve any measure to lower taxes they pay, including the value-added tax. And I think the problem for many in the country now is it's now been 37 days into this crisis and there's yet to be any aid given for much of the country, especially for the most affected sectors like transport workers. And yet we are still... Okay mga kaisya, para patas po tayo sa ating diskusyon, tanungin natin si Gemini kung sino ba o saan ba. Uy, ba't ka bumarin? Mali pala ang napindot ko.
Gemini.google. Kung saan ginagamit itong VAT na to mga kaisyo. So, dito mga kaisyo, mali pala yung napindot ko. Ba't bumaril? Where does the VAT revenue used? Answer in Filipino. Sabi ni Gemini dito. Ito mga kaisyo. Atin lang, paano ba to? Settings. Theme, dark. Yan, para mas klaro. Sabi ni Gemini dito na anong nangyari? Na ang nakolektang buwis mula sa value added tax ay napupunta sa pagkalatang pondo ng pamahalaan. So ito daw ay upon revenue, upon collection, pupunta ito sa National Treasury upang tustusan ang iba't ibang serbisyo publiko at proyekto ng gobyerno. So narito ang pangunahing sektor kung saan ginagamitan itong pondo na ito. Sabi dito mga kaisyo, galing sa value added tax. Take note po, lahat tayo ay nagbabayad dyan sa value added tax na yan. Kasi pagbili po natin ng anumang mga produkto, kaagad may patong na yan na value added tax. So infrastruktura daw. Infrastruktura ha, take note. Yung mga flood control, yung mga tulay, yung mga daan, kahit hindi pa sira, sinisira para ayusin. Yon daw ang pinagtustusan nito. So malaking bahagi, malaki ha, sabi dito, malaking bahagi ng VAT ang ginagamit para sa mga kalsada, tulay, transportasyon, tulad ng mga release ng train at mga gusali ng gobyerno sa ilalim ng programa para sa pagpapaunlad ng bansa. Serbisyong panlipunan, edukasyon, kalusugan, pambayad sa mga guro, pagpatayo ng silid-aralan, scholarship programs, kalusugan, pundo para sa publikong ospital, yung mga may kinuhanan pa ng o ginamitan pa ng VAT mga kaisyo, VAT revenue, yung PhilHealth na hindi po ina-allocate noong 2025 GAA. Pagbili ng gamot, seguridad at kapayapaan para sa AFP, PNP, pambayad sa utang ng bansa, calamity fund at take note, ito ayuda. Hindi mawawala ang ayuda. Ay, sorry. Saan ba yun? Ay, saan ba yun? Nawala. Ayuda mga kaisyo. Sabi dito, dito rin kumukuha ng pondo para sa mga emergency relief operations tuwing may sakuna, bagyo, lindol at iba pa, at para sa mga programang pantawid gutom gaya ng 4-piece na alinsunod sa train law. Okay, yan lang mga kaisyo. Maraming salamat kay Mr. Romualdez Tambi. Narito pala si Tambi kasama natin. Yan ang ginagamitan ng VAT. Ang malaking bahagi niyan mga kaisyo, sabi dito, sagot ng Gemini AI, malaking bahagi daw ay ginamit sa flood control project. Yung pagpaayos ng mga kalsada na kahit hindi pa sira ay sinisira para ayusin. Balikan natin si Kong Leviste. Still paying value-added tax every day. So it would be, I think, a more effective solution if we focus on tax reduction when our government has proven to be a little slow in distributing aid to the most affected sectors. So I would like to first ask the chair of the Ways and Means Committee, ang pagbaba po ng VAT from 12 to 10%, sa tingin po ninyo, Chair, ito po ay posible o imposible? Lahat ng bagay posible. Dali. Take note po dito mga kaisyo. Ang panukala niya is from 12% to 10%. So ibababa ang kasalukuyang value added tax mula 12% hanggang 10% daw mga kaisyo. So tanong niya sa chair, Posible. Lahat po ng bagay
tanong niya sa asawa ni Stella Kimbo, na chair ng Ways and Means Committee na to, mga kaisyo, pwede ba na ibaba hanggang 10%? Posible. And in my estimation, the majority Na kung saan, yang si Stella Kimbo, mga kaisyo, nung nakaupo pa yung kongresista, asawa nito ng chairman ng Ways and Means, ay pumapaldo din. Pumapaldo din bilang appropriate committee chair. of the members of this committee, if asked, will say they will vote in favor of this measure. Kaya nagtataka lang ako, bakit hindi pa ito naaprubahan? Sino po, Chair, kaya ang ayaw na ibaba ang VAT? Pwede natin tanungin later on yun, Congressman Leandro. Later on na lang tanungin kasi sila din ayaw nilang ibaba ang VAT. Kaya kung ibaba ang VAT, sana sila kukuha ng mali-malitang pera. Sa inyong estimation, Chair, Wala nang mapapaldo ang mga kawatang kongresista, mga kaisyo. dahil matagal na natin pinatalakay ito, sino ang may ayaw na ibaba ang VAT? Sigurado ako ikaw, ayaw, na hindi ibaba. Tama. Nawabatawa ba si Kimbo? Siguradong ikaw ayaw na hindi ayaw ibaba. Kasi ako, ayaw akong ibaba ang VAT. Puwisit. Pero you personally, Chair, if speaking on your personal capacity, Well, like I've always said, as chair of the committee, it is our anticipation always that we make the lives of our countrymen easier and better. That's always our core objective. The more progressive the tax is, the better, without putting in danger the fiscal or becoming fiscally irresponsible. Yun lang naman ang binabalansin. Kasi mga kaisyo, ang palaging rason kasi nila, wag tanggalin ang excise tax, wag isususpindi ang excise tax, 'di ba? Si Ping Lacson, sabi niya, Lacson on tax. Lacson. Differs. Ay, saan ba 'yun? Yung sabi niya na ayaw niyang ibaba. If VAT is suspended. Ito mga kaisyo. Lacson PH risk losing 320 billion in revenue if VAT suspended. Kasi mawalan daw ng 300 hanggang 300 o mahigit pa 320 billion pesos in revenue kung tatanggalin ang VAT. Ang panukala ni Congressman Leviste ay ibababa. Natin parate. Wait, Len, are you asking me or are you asking the resource I'm asking, persons? I think Go ahead, because go ahead. you are the more important person to answer a question on I the am deeply approval of honored. the measure. I'm deeply honored. Yes. Go ahead. But actually, that's my next question, Mr. Chair, which is, if almost all of us in Congress support lowering the VAT, then I think we should just put it to a vote and let the public see who of the 318 members of Congress supports lowering the VAT from 12 to 10% or supports suspending the VAT on petroleum. And let Ito mga kaisyo. Ito ang panukala niya. Ito ang panukala ni Congressman Leviste. I think we should just put it to a vote and let the public see who of the 318 members of Congress supports lowering the VAT from 12 to 10% or supports suspending the VAT on petroleum, and let every member's vote be publicly known. What do you think of that, Mr. Chair? I support that. Thank you, Mr. Chair. But I think it is on the record. Kasi mga kaisyo, alam naman po natin na beneficial itong buwis. It is the lifeblood of the government. Kasi dito, galing sa buwis natin, nakakuha ng panggastos, pangtustos ang ating pamahalaan. Pero sa problema ng korupsyon at pagnanakaw sa pera ng taumbayan, marami tayong mga sumisigaw na lalo na sa krisis ngayon na ibababa muna ang tax. Dahil this government, walang kredibilidad, walang credibility ang mga nakaupo ngayon, lalo na sa administrasyon, na atin pong bigyan ng tiwala sa tamang paggamit ng pera natin. That's the problem with this administration. So paano natin sila pagkakatiwalaan sa buwis natin na kaliwat kanan ang nakawan?
galing mismo sa pera natin mga kaisyo. record that in the past hearings, the Department of Finance has expressed reservations on lowering the VAT. And there was a position paper submitted, if I'm not mistaken, on November 18, when the DOF said that it would result in increase of the deficit if there is no corresponding decrease in expenses. But there was a discussion that this could possibly be revised with a new Secretary of Finance's appointment. May I ask the Undersecretary of Finance if the DOF plans to revise its position on lowering the VAT, or if it continues to disagree with the measure to lower the VAT? Ito, Department of Finance. Ang pinaggagalingan ni Vatman, Rafricto mga kaisyo. Mr. Chair, I'll have to consult if we have resubmitted the position paper. I'll get back to you, sir. So that we're not aware of any change in the position, so we can presume that the DOF is still against lowering the VAT from 12 to 10% for maybe reasons of fiscal responsibility. Would you agree, Undersecretary Adriano? Mr. Chair, I'm just checking if we have submitted a new position paper, but I confirm that in our previous position paper, we mentioned that we have expressed reservation due to the fiscal implication. And what is the DOF's position on suspending the VAT on petroleum products? Mr. Chair, we don't have an official position paper on that yet, but we are studying that proposal. Studying that proposal pa. Buisit talaga tong gobyerno na to. Buisit talaga. Kahit nakadahirap na tayo mga kaisyo. For now ito po pinag-usapan natin noong isang video natin tungkol sa posibleng pagtaas na ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Dahil hanggang sa ngayon ay pinasan muna ng mga manufacturer yung dagdag gastos nila sa paggawa ng mga produkto nila mga kaisyo. Pero hanggang kailan sila papasanin itong mga dagdag gastusin nila mga kaisyo? Yun ang tinanong natin sa episode na yun. Panoorin nyo yan, yung episode na yun mga kaisyo, para mabasa at malaman nyo na pinagluloko tayo. Gumagawa ng hakbang ang pamahalaan na ito, nakipag-usap doon sa mga manufacturer, pero hindi nila kayang pakiusapan ang mga oil companies. Is it possible that we will suspend the VAT on petroleum products this year, or is that not currently the direction of the DOF? Mr. Chair, that would be subject for a discussion of the economic man. There is currently no plan to suspend the VAT on petroleum products. There is no recommendation yet to suspend. May I ask the views on the matter by the Secretary of the Department of DepDev, Secretary Balisacan? Of course, we all know that lower taxes are good if the country can afford it, but the question, of course, is how can we manage the deficit? And I suppose, logically, we can either... Gastos ng gastos kasi sa mga ayuda. The latest mga kaisyo, ano yung ibinigay? Ito, hanapin natin. Tungkol sa subsidy, fuel subsidy. Tapos, yung pinakahuli, fuel subsidy. Ito yung ulat mga guys. Kailan to? Okay, so ito. Marcos Okis 10 pesos per liter fuel subsidy for PUVs. Kailan to? Kanina, kahapon to. Sabi dito mga kaisyo, President Marcos approved 10 pesos per liter fuel subsidy for public utility vehicles to help transport workers, yada yada. Sabi niya sa video niya, will be capped at 150 liters per week. 150 liters. Magkano ba ang isang araw? Usually 100 160. I think mahirap to, 150 liters per week. Kaunti lang to mga kaisyo, hindi ito kasya para sa buong linggong pamasahe. Ito 150 litro bawat simana to mga kaisyo, hindi po bawat araw. Kung ikaw ay magbabiyahe ng 8 oras, let us just say 8 hours ka na mamasada, tapos 150 liters per week. Kung mayroong mga nanonood sa atin dito na mga drivers, kasya ba to? Average, magkano ang average niyan? Saan ba yung calculator ko rito? Ang average niyan for 150 liters divide by 7, nako, 21 liters per day lang. 21 napakababa naman yan.
No, sa mga malala, let's say, basta 8 hours, tapos traffic pa. Bisita lang pangluloko ng pamahalaan na ito, mga kaisyo. Fiscal deficit. Sige, tuloy. Reduce expenses or increase other sources of revenue. Do you support, Mr. Secretary, lowering the VAT? I support any tax reforms that improve the progressivity of the tax system. We have looked at the progressivity of lowering or suspending dip the ito. VAT, and if your objective is to Actually, naiinis ako sa taong to, mga kaisyo. Nung pinag-usapan ang tungkol sa buwis. Ito, pakinggan natin, panoorin natin, mga kaisyo. improve the welfare of the large majority of our poor, and you would want the incidence of the tax to be Tango-tango pa si DOE Secretary Garin, mga kaisyo. very, very favorable to the poor, then that is not the answer. Hindi daw yan sagot. Kung tatanggalin o ibababa. Kung ang naapektuhan daw ay ang mga mahihirap. Puisit, ginamit na naman ng mga mahihirap dito. Biglang palusot sa kanilang kapalpakan sa tamang paggamit ng pera ng taong bayan, mga kaisyo. So I think that you have to look at closely and who is bearing the cost, and then of course I will support lowering those taxes. Take note po, mga kaisyo, lahat po tayo na bumibili ay nagbabayad ng VAT. Visit na tao to. Grabe, mga nakaupo ngayon, mga kaisyo, walang puso, walang awa. Sa mga araw-araw na gumagamit, nagko-commute kasi mayroong VAT yan. Kung ikaw ay mayroong sariling sasakyan o kaya nagmumotor ka, magpakarga ka ng gasolina o krudo, may VAT yan. Pag bumibili ka ng sabon, shampoo, o anumang mga produkto sa palengke, may VAT yan. Pwede talaga itong mga taong to, mga kaisyo. If you can identify, if Congress can also identify new sources of tax revenue, because the fact is, as we grow, there is a much more demand for public services, quality. Hoy, Buisit, hindi tayo makakagrow ngayon. Kasi nasa crisis tayo. Ang panukala nga ay ibaba muna itong mga buwisan na to para makapag-survive naman ang taong bayan. Buisit, we are not itong diskusyon nila sa Committee on Ways and Means, mga kaisyo, is not about grow, productivity, development, kasi hindi tayo we are not in a state of plenty. Or ang ating bansa or ang ating sitwasyon ngayon ay nasa normal ba lang? Nasa krisis tayo, mga ugok. Visit. Quality public services, better transport system, better, so we need more revenues. Of course, given that, Kung hindi nyo pinahintulutan na nakawin at ginamit nyo ng maayos ang pera ng taong bayan, hindi hihingin ng taong bayan yung pagbaba ng value-added tax kasi makikita ng taong bayan na ginamit nyo ng maayos ang pera nila we can improve the governance for or pera namin. spending, but given that, we still have to think about raising revenues and raising it in a way that is progressive for our society. If you can identify revenues that achieve that objective, I am in favor of lowering taxes that burden our population. Thank you, Mr. Secretary. I appreciate that it seems, Mr. Chair, DepDev is warm to the idea of lowering the VAT. I really then wonder who is behind not lowering the VAT. If even the good Secretary of DepDev Ang ayaw na ibaba ang VAT, katulad ni Pinglakson, ayaw niyang i-suspende o tanggalin muna ang VAT for the meantime dahil wala na silang mananakaw. Buisit. Saan ba to? Ay, ito. Mr. Chair, seems to be in favor. point of information. Yes, go ahead. Well, we're talking about finance. May I just know if the Secretary of Finance will be here? May we ask Yusek Adriano, will the Secretary of Finance be coming this afternoon?
Mr. Chair, the Secretary actually sends his apology that he will not be able to attend the hearing today because I think he has a meeting in Malacanang today po. Mr. Chair, napaka-importante po itong ating pinag-uusapan at malaking bahagi ng solusyon kung mag-a-aproba tayo ng bayanihan tungkol po sa finance. So baka pwedeng humabol. Kung sa Senate po, mahabol yung mga secretary, baka pwedeng humabol dito sa House. Could you kindly inform the Secretary of We have not seen him actually here in the House, not once. Maybe it's high time for him to be present so we can hear from him personally. I'm sure he's extremely competent to be able to Issue 101, sino-sino. So yan mga ka-issue. Pinag-usapan po natin yan kasi dapat maghanap kasi ang pamahalaan na ito ng paraan na maibababa kahit pansamantala hanggat humaharap po tayo ng crisis na ito na ibababa muna yung mga presyo. Kasi ito ulitin ko to mga ka-issue pero ito po ang tinalakay ko sa isang episode, sa isang live stream natin sa issue 101 na kung saan sinabi ko doon na maganda po tayo kasi darating ang panahon na biglang tataas ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa pagtaas ng produktong petrolyo. At mayroon po tayong nabasa na sa susunod na linggo ay bababa daw ang presyo ng mga produktong petrolyo mga kaisyo. Kung gaano kababa, hindi po natin alam. Pero nagpapasalamat po tayo kung kahit papaano, kung sakasakaling matutuloy ay bababa ito mga kaisyo. Pero ang pinangambahan po natin ay kung tuloy-tuloy po itong krisis ng produktong petrolyo, tuloy-tuloy yung girian dyan sa Middle East mga kaisyo. At hindi mapigilan itong giyera sa Middle East. Ang mangyayari po sa atin dito, baka aabot ng hanggang 200 pesos ang presyo ng diesel. Ang giningi po ng Taong-Bayan sa inyong mga gumagawa ng batas para maibsan ang hirap namin ay humanap kayo ng solusyon para mapababa ang presyo. Ito mga guys, pinakita natin sa inyo kanina dahil ang immediate solution at the easiest solution kasi na naisipan ng pamahalaan ni Bongbong Marcos is ayuda. Imbis na doon sila tututok sa paraan kung paano ito masustine. Nakuha nyo po mga kaisyo? So anyway mga kaisyo, hanggang dyan lang po muna tayo para sa ating live stream ngayon sa abangan ng mga karagdagan po nating live stream. Since isa lang ang nag-comment sa atin dito mga kaisyo, si Mr. Romualdez Tambi lang. Maraming salamat sa kanya at kahit papaano nag-like siya. Mga kaisyo. Para sa hindi pa po nakapag-like sa video natin na ito, para tuloy-tuloy po tayo bilang encouragement po ninyo sa inyong lingkod na si Senior Simon na ipagpatuloy po natin itong ginagawa natin sa social media. Pakitulungan nyo po kami. Pakitulong naman mga kaisyo. Hindi po ako humingi ng pera na naglagay ako ng Gcash ko dyan mga kaisyo na patakbo-takbo ang Gcash number. Hindi ako humingi na kahit anong monetary support. Ang tanging inihingi ko lang sa inyo mga kaisyo, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa atin sa channel nito, mag-subscribe po kayo at mag-like sa ating mga video. Yan lang po ang tanging hiling po natin. Para ang purpose po natin ay para mas malayo po ang maaabot natin mga kaisyo na dadami ang maabot po natin at paalam kung ano ang sitwasyon, ang
ang estado ng pangyayari sa ating lipunan mga ka-issue. So anyway, hanggang dyan lang po muna tayo para sa ating issue 101. Ito po ang inyong lingkod na si Sino-sino. Pansamantala po munang mamaalam. Tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.